So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Canelo Alvarez kalaban si Terence Crawford, kung saan mga idol, kagaya po sa inaasahan natin, unang round pa lang ng bakbakan, nagpakiramdaman kaagad ang dalawang fighter. Magandang boxing skills mga idol ang pinakita ni Crawford, pasok ang kanyang mga counter, tapos block pa nito lahat ng mga suntok ni Canelo. Masyadong mabilis talaga si Crawford kumpara kay Canelo, kaya round 3 pa lang mga idol, namagana kaagad ang mukha ni Canelo sa jab ni Crawford. Isang suntok ni Canelo, 5 ang balik ni Crawford. Nakakalanding naman si Canelo mga idol na malakas na kamao, pero parang walang epekto ito kay Crawford dahil maganda ang kanyang distansya sa bakbakan, kaya hindi na masyadong malakas ang kamao na nakatama sa mukha ni Crawford. Sa mga huling round mga idol, parang ginawang bata na lang ni Crawford itong si Canelo, nagpahabol ito sa bakbakan, kaya panalo po mga idol si Terence Crawford at ganap na ito na 3 division undisputed champion. Samantala sa undercard naman po mga idol ni Canelo at Crawford sa bakbakan sa pagitan ni Sergey Buhatchok kalaban si Brandon Adams sa rematch. Na-upset po ulit mga idol si Buhatchok sa bakbakan kay Adams. Sa unang laban nila mga idol, upset din ito. Ngayon na sila ulit ito sa bakbakan. Masasabi talaga natin mga idol na si Adams talaga ang kryptonite ni Buhatchok. Outbox ang inabot ito mga idol. Simula sa unang round hanggang matapos. Walang bagsakan, bugbugan lang talaga sa bakbakan. Masasabi natin na malaking upset to mga idol dahil itong si Brandon Adams. Ngayon pa lang ito nagboxing dahil galing ito sa UFC. Pero tinalo na nito mga idol si Buhatchok na isang halimaw na siya dati ang nagpahirap kay Virgil Ortiz sa bakbakan. Hindi na talaga ganun ka-agresibo si Buhatchok kagaya sa pinakita nito sa laban niya kay Ortiz. Biglang lumaos na ito mga idol. Samantala matapos nga po magkita si Devin Haney at Ryan Garcia at tila nag-ayos na sila mga idol. Kung saan mga boss, nagkita rin po ang dalawa sa pound per pound boxer ngayon na si Teofimo Lopez Jr. at Shakur Stevenson. At pareho po ang dalawang fighter mga idol. Nagkasundo na maglalaban sila matapos ang boxing event ni Boss Turkey. Bali ang target na buwan ng laban nila mga idol, January o di kaya February. Walang atrasan na daw to mga boss dahil pareho na sila nagbitaw ng isang salita na maglalaban sila sa lalong madaling panahon. Gusto daw nila maging magandang halimbawa mga idol sa boxing sports. Papatunayan daw nila mga idol na hindi totoo ang bagay-bagay na patay na ang boxing dahil puro mga cherry picker ang mga fighter. Kaya maglalaban daw si Teofimo Lopez Jr. at Shakur para maibalik ang sigla ng boxing sports. Nag-face off din ang dalawang fighter mga idol at makikita natin na lamang talaga sa tangkad at haba itong si Shakur kay Lopez. Pero magandang laban to mga boss. Basta makipaglaban lang talaga si Shakur nang walang atrasan sa bakbakan kay Lopez. Pero kung maging running man ito mga idol, sigurado tayo na sira talaga ang araw ng mga boxing fans. Mas maganda nito mga idol lagyan ng magandang undercard ang laban ni Shakur at Lopez dahil kung sila lamang mga idol ang papanoorin ng mga boxing fans, baka madismaya lang sila mga idol. Nagparinig na kasi si Stevenson mga idol sa naging laban nito kontra kay William Cepeda na hindi na daw siya magkikipaglaban sa ganung estilo ng harapan dahil marami daw ito natanggap na punishment. Babalik na daw siya sa kanyang dating estilo. Ito ang makipaglaban ng malayuan sa kalaban. Malakas din kasi itong si Lopez mga idol. Baka makaramdam si Shakur ng bigat ng kamao. Wala na, finish na, takbuhan na talaga ang bakbakan nila.